Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng Saint Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig ng nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matuto magmahalan sa pag-ibig ng nakamtan. Upang matuto magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang ipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nagsasaya sa Panginoong Hesus na siyang nagdudulot ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Pagsisihan natin ngayon ang ating kakulangan ng tiwala sa kanyang gawa at kapangyarihan. Para sa aming kawalan ng pampalataya sa iyong walang sukat na kapangyarihan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa iyong awa at habag, sa aming kaawa-awang kalagayan, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo at sa mga kapatid naming may sakit at naghihirap, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin nyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo, buong
nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitunging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag sa Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Binupuri ka naming Panginoon Hesukristo. Magandang buhay! Magandang buhay. Katulad ng isisigaw ng may ketong marumi, marumi. Dapat tayo sumigaw, madilim, madilim. Dahil biglang dumilim ang ating paligid. Ngunit ito ay napapakita na makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. At kaya dapat tayo ay sisigaw din ng Valentine's Day. Sino ang inyong mga Valentino? Hindi pa isinilang. Dito, sa mga pagbasa, sa mga salita ng Diyos, ay ipinahayag sa atin kung gaano kabuti ang kagandahang loob ng Diyos, ang kaniyang habag at awa. Sa Ebanghelyo, narinig natin na ang Panginoon ay nahabag, hinipo niya, sinabi niya doon sa may ketong na ibig ko, gumaling ka. Ibig sabihin, na sa ating buhay, lalo na ngayon sa pandemic, tayo ay inanyayahan na ating ipahayag sa ating komunidad, sa ating lipunan, na makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay mangingibabaw, hindi ang sakit, hindi ang pandemic, hindi ang ating pagkamakasalanan. Dahil ang awa ng Diyos, tayo ay hipuin niya at tayo ay mapagaling niya. Mahilom ang sugat sa ating puso. Dahil dito sa Ebanghelyo, ang isang kitunging tao ay walang pangalan. Bakit kaya walang pangalan? Dahil siya ay katulad natin lahat. Na isa't isa sa atin ay mayroon tayong dinaramdam, mayroon tayong tinatago na kasalanan na sa ating loob, sa ating puso, tayo ay dumaranas ng maraming paghihirap. At dahil sa mga paghihirap na ito, katulad sa ating panahon ngayon,
tayo ay nagtatanong na saan ang Diyos. Ngunit ang mga salita ng Diyos ngayon ay nagtuturo sa atin na siya ay nandiyan kasama natin sa ating paglalakbay. Kaya dito sa unang pagbasa sa aklat ng Levitiko, sinabi dito na ang may ketong ay dadalhin siya sa isang lugar malayo sa sambayanan. Dahil dito ay ipinakita na ang pinakamahalaga ay ang kabutihan, ang kapakanan ng marami, na mangibabaw ang ating kaligtasan. Ng isang tao na may sakit, handang tanggapin ang kanyang karamdaman upang hindi mahawa ang ibang tao. Tulad ng ating Panginoon na handang ialay ang kanyang buhay, tinanggap ang kahirapan para sa ating kaligtasan. Katulad ng isang taong nagmamahal, handang maghirap para sa kanyang minamahal. Pagpapakita na ang pag-ibig ay makapangyarihan, ang pag-ibig ay dakila. Sa kalawang pagbasa, narinig din natin si San Pablo na sinabi niya ang kapakanan ng bayan ng Diyos, na hindi tayo maging makasarili, huwag magbulag-bulagan o bingian sa mga nangangailangan, makisalamuha, makiisa, magmalasakit, tularan ang Panginoon na handang ialay ang kanyang buhay. Kaya nga sa Ebanghelyo, pinagaling niya ang may sakit, ang isang kitonging. Dahil ang isang may sakit, ang may ketong, ay nahihiwalay sa sambayanan. Na ang Panginoon ay bumuo ng isang sambayanan kung saan lahat ay kasapi. Walang nasa labas. Na katulad sa may isang kitonging lumapit kay Jesus, siya ay nagpapakita ng kanyang ganap, lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Siya ay nanikluhod at nagmakaawa. Kababaang loob sa harap ng Panginoon upang ang Panginoon ay ating makilala, matagpuan, hindi ang pagmamataas, hindi ang pagmamatigas ng ating puso, hindi ang ating pagtanggi sa paanyaya ng Diyos upang tayo ay maging kasapi, magpasakop sa kanyang sambayanan. Ng tunay na kabanalan ay hindi lamang tayo nandiyan, lumuluhod, nagdarasal. Ang tunay na kabanalan ay katulad ng Panginoon naghahanap sa mga nawawala ng landas, sa mga kinalilimutan ng lipunan, sa mga pinandidirian, nandidiri tayo sa mga tao sa ating paligid na tinatawag natin na walang kwenta, walang halaga. Ngunit ang pansin, ang tuon ng Panginoon ay nandoon sa mga napabilang na walang halaga, kinalilimutan ng lipunan. Dahil lahat ay mahalaga sa Diyos. Kaya kahit pa ang Panginoon ay mahigpit ang kanyang bili na huwag ipamalita, ang tao na pinagaling ng ating Panginoon ay nagiging ganap na tagapamalita dahil sa galak ng kanyang naranasan. Saya na nag-uumapaw upang ibahagi ang kanyang karanasan na kanyang nakilala sa Jesus. Tayo ba rin ay katulad ng taong ito na may galak, may saya, na nag-uumapaw ang ating kaligayahan dahil nakilala natin ang Panginoon? Bawat isa sa atin ay tinatawag na magiging tagapagmalita na ipalaganap ang
kagandahang loob ng Diyos, ang mabuting balita. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na huwag ipamalita? Dahil ang mahalaga sa Panginoon ay hindi palakpak. Dahil hindi siya gumagawa ng magic, ng himala. Kailangan niya ang mahalaga na tayo ay magiging tagasunod sa Kanya hanggang sa Kanyang pag-alay ng buhay upang tayo rin ay handang sumunod at mag-alay ng buhay para sa kapakanan ng karamihan sa atin, lalong-lalo na sa mga nangailangan. Kaya, ipahayag natin, ipamalita natin ang kapangyarihan ng kagandahang loob ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang walang sukat na kapangyarihan na hanggang lumapit sa atin, ipagkita ang Kanyang habag at awa upang pagalingin tayo sa ating sugat, upang tayo maging malaya at mapuno ng saya at galak, ibahagi ang ating pagkilala sa Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay nagagalak sa pagdadala ni Jesus ng lunas sa ating mga sakit at hirap sa buhay. Puno ng pananalig sa amang nagsugo kay Jesus na magpagaling ay ating sasambitin. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masigasig sila sa pagtulong sa mga taong may sakit at nahihirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalo silang magtulungan upang maibsan ang paghihirap ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang paglaban sa dilim at lungkot, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic, at nang maitaguyod nila ang kalusugang pinapangarap ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nakalasap ng paggaling sa kanilang mga karamdaman dahil sa kabaitan at kapangyarihan ni Kristo, upang mapasalamatan nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong tumulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakakatipon sa pagdiriwang na ito, upang ating malasap ang pagtulong ni Jesus sa ating lahat na dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit at pahirap sa buhay, at nang mag-umapaw ang ating pasasalamat at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary
sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon Amang mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, Para dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming pagpala, puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ng aming maranasan ang iyong tulong sa gitna ng sakit at paghihirap sa buhay. Naway maramdaman naming malapit sa amin ang iyong makapangyarihang anak na si Kristong aming Panginoon. Amen. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais namin sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan at marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ang banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipaguli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa na Francisco na aming Papa, ni Roberto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak. At ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sinabi ni San Pablo na tularan natin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig, habag at awa sa pamagitan ng dasal ng kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
namin kaming adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na mapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang iyong panampalataya at huwag ang mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong iniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot na ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos nating Diyos ang pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtuyo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga puso muhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na
na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay gawin mong laging manabik. Napagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila, mga kasamahang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin mo kami samayin niyo ang Panginoon at mainyo rin. at pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Dakilang